then. Amen? So yun ang problema. Sa isang tingin o sa pandinig, parang walang problema. Pero kung uunawain mong mabuti, kaya nakialam ang Ama, dahil hindi mo pwedeng i-level si Jesus, hallelujah, kay Moses at kay Elijah. Amen? Hallelujah, siya po ang pinakamataas. And even if you study, hallelujah, yun pong Ark of the Covenant, mga kapatid, hallelujah, grace is always higher than the law. Amen. Hallelujah. And grace, hallelujah, is more higher than the law and the prophets. So hindi mo pwedeng ilagay si Jesus naka-level lang ni Moses at ni Elijah. Pangalawa, you cannot mix the two. So you are familiar doon po sa mga narinig ninyo na mixture gospel. So you cannot mix that. You cannot mix law and grace. Amen? Hindi talaga pwede ang pagaluhin. So in this story, it was very clear that the Father wants us to hear and see Jesus only. Amen? So yun ang pinakapunto ng Ama dito. Gusto niyang ipakita, hallelujah, doon sa dalawa, ay doon sa tatlo, na wala silang ibang dapat marinig, wala silang dapat makita, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen. At yan din po, hallelujah, ang gusto ng Ama para sa ating lahat ngayon. Na wala tayong ibang marinig, wala tayong dapat makita, kundi si Jesus lamang. Sabihin nga natin, Jesus only. Jesus only. Praise God. Kaya makikita po ninyo, doon po si Peter ay sumulat ng kanyang libro. Ito po ang mababasa ninyo. Hindi niya na binanggit si Moses at si Elijah. You can read that in 2 Peter 1:16-18. Kanya pong nire-recall or nire-recount yun pong naranasan nila doon sa Mount of Transfiguration. And look what he said. We have not depended on made-up stories. So hindi ito gawa-gawa lang na kwento. Sabi niya, in making known to you the mighty coming of our Lord Jesus Christ, look at that, with our own eyes, we saw His greatness. No more mention of Moses and Elijah. Sabi po niya dyan, with our own eyes we saw. Nakita namin, hallelujah, ang kadakilaan niya o ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. So meaning, Peter learned this lesson. Hallelujah. At nawa, ganun din po tayong lahat. Matutunan natin ang aral ng Biblia na talagang wala tayong dapat marinig, wala tayong dapat makita sa mga panahon ito ng bagong tipan, kundi ang kagandahan, kadakilaan ng ating Panginoong Hesus at ganun din ang kanyang tinapos na gawa. Lahat ng naniniwala, palakpakan ng Panginoon. Now, praise God. In Luke chapter 24, there is a story. Hallelujah. Patungkol po sa dalawang alagad na naglalakad papunta sa Emmaus after ng Panginoong Hesus ay nakita nila na ipako at malagutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo. Basahin mo natin. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. So malayo-layo po itong lakarin, mga kapatid. Hindi kilometro, milyahe. 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So anong kwentuhan nila? Yung nangyari sa Jerusalem. Ano yung nangyari sa Jerusalem noong mga panahon na yon? Ang Messiah, hallelujah, ang kanilang kinikilalang guro, master, Panginoon, ay pinako doon sa krus at nakita nila ng kanilang dalawang mata na nalagutan ng hininga. Amen? Now, let's follow it up. Verse 15. So it was, while they were conversed and reasoned, habang sila po ay nag-uusap at nagpapaliwanagan, sabi ho dyan, that Jesus Himself drew
near and went with them. Sinabayan sila ng Panginoong Hesus. So look at tingnan niyo po ang tagpo. Naglalakad ang dalawang alagad, hindi nila maintindihan, nagtatalo sila, nagpapaliwanagan sila sa naganap doon sa Jerusalem. At hindi lang po yan, pag binasa niyo pa yung mga naunang talata, hallelujah, sila po'y balungkot. Amen? Praise God. Pero sa tagpo pong ito, ang sabi, nilapitan sila ng Panginoong Hesus at sinabayan sila. And notice what Jesus said, verse 16, but their eyes, hallelujah, were restrained. Say restrained. Hallelujah. So that they did not know Him. So sino po ang sumabay sa kanila? Ang Panginoong Hesus. Pero ang sabi mo rito, hindi nila nakilala na ang sumabay sa kanila ang Panginoong Hesus. Why? Because their eyes were restrained, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Now, tuloy po natin. Verse 17. Ito ngayon sabi ni Jesus, nung sila'y sinabayan, He said to them, parang walang alam si Jesus sa nangyari. Amen? Sabi niya, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Hello? So parang ganito, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ano ba talagang nangyari doon sa Jerusalem? Bakit ganun na lamang ang inyong lungkot at ang inyong pag-uusap? Ang sabi ng Panginoong Hesus. Praise God. And in verse 18, sabi mo dyan, then one whose name was Cleopas answered and said to him, sumagot si Cleopas, are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which had happened there in these days? So parang patay mali siya si Jesus. Amen? Kaya sabi ni Cleopas, ano ba yan? Ikaw lang ba estranghero sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng tunay at totoong nangyari doon? Praise God. So yun po kanyang tanong. Verse 19. And he said to them, what things? Hello? Talagang parang wala talagang alam si Jesus, di ba? Hallelujah. So ang sagot ni Jesus, ano mga bagay ang sinasabi mo? Hallelujah. The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. So look at that. Ano lang ang pagkakilala nila kay Jesus? Isang propeta na gumagawa ng kamanghamanghang mga gawa. Amen? So that's how they recognize Jesus. Ganon nila kinikilala ang ating Panginoong Jesus. Praise God. So let's continue. Verse 20. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Hallelujah. So ano sabi? Umaasa kami na siya yung tutubos sa Israel. So they didn't know that Jesus is the Redeemer. Amen. Hindi sila sigurado, mga kapatid. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Hello? Alam niyo ba, if you are a student of the Bible, bago po naganap ang lahat ng mga pagdurusa ng Panginoong Hesus doon sa Jerusalem, niliwanag niya sa kanyang mga alagad. Amen? Dinaibul study niya yung mga alagad niya. Talagang sinabi niya sa kanila ang lahat ng ito, mga sakripisyo, pagdurusa, pagpapahirap, mangyayari lahat ito sa akin. Dahil ito ang dahilan bakit ako isinugo ng Ama. Pero sabi niya, huwag kayong masiraan ng loob. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi bagamat ako'y mamamatay, sabi niya, sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. At pagkatapos, nagbiling siya sa kanila kung saan sila magtatagpo. Amen. Sabi niya, doon sa Galilee, magkikita-kita tayo.
Hallelujah. So maliwanag yun na sinabi ng Panginoong Hesus. Pero alam niyo ba, pag inaral niyo ang Bible, walang ni isa man sa mga alagad ang pumunta sa Galilee at naghintay kay Jesus. Saan sila lahat pumunta? Sa sementeryo. Hello, hinahanap ang buhay sa mga patay. Kaya kinakailangan pa silang lidyukin ng anghel. At sabihin ng anghel, why do you seek the living among the dead? Amen. Praise God. So no one, hallelujah, if you will read the Bible, all of them, hallelujah, pumunta doon sa libingan, mga kapatid. Lahat silang takot na takot, nagkulong doon sa kwarto. Hallelujah. Dahil sabi nila, wala na ang ating Panginoon. Wala na ang ating Master. Hallelujah. Di ba nakakalungkot yun, mga kapatid? Hallelujah. Mayroon nang sinabi si Jesus, pero hindi pinaniwalaan yung sinabi niya. Parang ganun din ngayon. Si Jesus hanggang ngayon nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hello, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Pero minsan, hanggang ngayon, nagdadalawa-dalawang isip pa rin tayo. Sinabi ni Jesus, ako'y nasugatan, ako'y nabugbog, at dahil sa aking mga sugat at bugbog, kayo'y nagsigaling. Pero ilan sa atin ang kumbinsido agad na tayo'y ginagaling. Salamat sa Diyos na mayroon ng mga kumbinsido agad. Pero yung iba nag-iisip pa, Lord, hindi, mukhang masakit pa rin. Hello, yung buko lang dito pa rin eh. Hello, we're still in doubt, mga kapatid. We are not fully convinced. Dahil inuulit-ulit ko nga sa inyo, when you say you believe, it means you are fully convinced. Kumbinsido ka talaga. At ang taong kumbinsido, talagang sold out yan. Kung anong sinabi ni Lord para sa Kanya, yun na yun. Kaya kapag sinabi ni Jesus, hallelujah, pinagpala kita, tuwag-tuwa yun. Pag sinabi ni Jesus, magaling ka na, masaya yun. Hello? Hindi yung nag-aabuloy nyo eh. Masakit pa rin eh. Lord, ang dami ko pa rin utang. Ang dami ko pa rin problema. Eh ano ngayon kung marami kang utang o problema? May sinabi na ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng Panginoon, mga Panginoon. Ang sabi niya, pinagpala kita. Hallelujah. Anong dapat mong gawin? Maniwala ka. Hallelujah. Kaya yung mga alagad dito, mga kapatid, nilalarawan tayo. Hallelujah. Praise God. Na kailangan talagang tayo ay makumbinsi sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga dito tinitignan niya eh. If you will, kung babasahin mo ang espiritu ng pangungusap ng Panginoon sa mga alagad, He was testing them. Tinitest sila ni Jesus. Binibigyan sila ng exam. Tinitignan ni Lord kung may natutunan ba sila. Salamat tong brother na ito, may natutunan. Ano? Ay yung iba, ilang buwan umupo, mga kapatid, pag tinanong mo, abakada. Hello? Amen. Ang bagal natin matuto. And I'm going to show you na yung problema na yan, hindi lang problema ng mga alagad na yon, noon, problema pa rin natin hanggang ngayon. Now, verse 22, yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us when they did not find his body. Kita mo yan? Hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. Kasi sabi niya, hindi ako mananatili ron. Mabubuhay ako muli. Kaya nung dinagdan nila ron, linen cloth, yung pinambalot kay Jesus. Nung siya po ay inilibing. Kasi nung mga panahon na yun, binabalot ka bago ka ilibing. Tapos tatakpan ng malaking bato. At yung bato na pinantakip doon, sinelyuan pa yun. Hallelujah, ng selyo ni Sisa. Tama? Para talagang walang makapagalis. Pero ang laking ulam nila, nung dumating sila roon, wala na yung bato na nakasara doon sa libingan. Amen. Hallelujah. So when they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. So may mga anghel silang nakita na anong sinabi sa kanila, ninakaw.
ninakaw yung katawan ni Jesus. Yung bang sabi? Hindi. Ang sabi ng mga anghel, hallelujah, huwag kayong matakot. Ay, ang sabi ng mga anghel sa kanila, bakit nyo hinahanap ang buhay sa mga patay? Wala na siya dito. Hallelujah. Are you following, mga kapatid? Verse 24, and certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman has said, but him they did not see. So ano pong pinapakita ko sa inyo rito? Lahat ng mga alagad. Hallelujah. Nung mabalitaan yung unang pumunta, nagbalita yung unang pumunta, wala ron si Jesus, yung mga nalalabi, pumunta rin. Para masigurado nila kung totoo ba yung sinasabi ng mga naunang pumunta sa libingan. At ano po nakita nila? Wala rin sila nakita. Hindi nila nakita roon ang ating Panginoon Jesus. Now, verse 25. Ito na ngayon sabi ni Jesus. Then he said to them, sinong kausap niya rito? Yung dalawang alagad. Nang galing ng kwento nila, di ba? Sabi nila, ikaw lang bang nag-iisang hindi nakakaalam ng nangyari doon? Hello? Amen. Now, sumagot na si Jesus. Siguro, nangingiti-ngiti sila nung nagsasalita itong dalawa. Isip siguro nila, wala talaga. Walang natutunan itong dalawang to. Walang natatandaan itong dalawang to sa aking mga ibinilin at sinabi sa kanila. Kaya nung sabi ni Jesus, oh, great ones. Yung ba sabi ni Jesus? Hallelujah. Ang sabi niya, oh, foolish ones. Tagalogin niyo nga yun. Oh, mga mangmang. Oh, pinitong isa, sabi, oh, mga bobo. Alam, maganda ba yun? Amen. Praise God. Hindi mo natuwa si Jesus. Parang nirebuke sila ni Jesus. Sabi, oh, foolish ones, mga hangal, mga mangmang, mga walang natutunan. Foolish ones. And ito pa sabi niya, and slow of heart to believe. Dalawang indictment ang sinabi ni Jesus. One, foolish ones. Second, slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Alam niyo yung mga propeta nga, hallelujah, na nabuhay ng daan-daang panahon bago kapanganakan ni Jesus at ang kanyang kamatayan, sinulat na nila sa kanilang mga libro, sa kanilang mga aklat, na itong darating na Kristo ay ganito ang mangyayari sa kanila. Amen! Hallelujah! Praise God. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Amen. So that was the Lord's question to them, mga kapatid. Hallelujah. So two indictments or charges against the church today. Praise God. Anong una? First, foolishness. Foolishness of what? Foolishness of not receiving. Listen, revelation about the finished work of Jesus. So mabibilang po tayo sa mga tinatawag na mga hangal at mga mamamang pag hindi natin, hallelujah, hindi natin tinanggap ang kapahayagan patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Amen. And you could just imagine, there are so many so-called believers. Hello? Hallelujah. Ang dami yung mga Kristiyano sa mga panahon ito, mga kapatid. That as far as God is concerned, hallelujah, they are foolish in the sight of God. Why? Because they are not receiving. Hindi nila tinatanggap, sinasalungat pa nga, kinokontra, hinahamak, minsan pinagtatawanan. Yun po tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Mayroon diyang magsasabi, kung totoo yung tinapos na gawa ni Jesus, bakit hanggang ngayon may sakit ako? Bakit hanggang ngayon naghihirap ako? Anong isasagot natin? Simple lang ang sagot natin. Ang tanong, naniniwala ka ba? Kasi kung naniniwala ka, imposible hindi ka gagaling. Kung naniniwala ka, imposible hindi ka unlad.
wala pa akong nakitang naniwala sa Panginoong Yesus at sa kanyang tinapos na gawa na patuloy na naghirap at patuloy na alitin ng sakit at karamdaman. Praise God! Hallelujah! Salamat po sa mga patotoo na dahil sa kanilang paniniwala, pagtanggap sa kapahayagan. Pag sinabi yung kapahayagan, pagtuturo, paglalahad, hallelujah, ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng aklat, pamamagitan ng isang mga ngaral, hallelujah, patungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, ang patuloy na naalipin ng kahirapan, sakit, karamdaman, kaguluhan, o anumang kasamaan sa buhay na ito. Bagkos kabaliktaran ang ating narinig, ang ating naririnig ng mga patotoo, ng mga taong totoong nakumbinsi, naniwala sa kanilang puso, patungkol, hallelujah, sa kapahayagan na tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, nagwakas ang mga kahirapan. Hello? Nagwakas ang pagkalipin nila sa karamdaman. Praise God! Minsan nagkakasakito tayo, pero ang maganda, hindi na tayo alipin ng sakit. Minsan nakakaranas tayo ng kawalan, ng kakulangan sa buhay na ito, pero hindi na tayo alipin ng kahirapan. Hello? Amen? Praise God! So pagka sinabi po ng banal na kasulatan na pinalaya ka na, malaya ka talaga. Sino mang pinalaya ng Panginoon, tunay na malaya. Praise God! Hallelujah! Nasa sayo na lang yan kung makukumbinsi ka. Nasa sayo na lang yan kung paniniwalaan mo. Pero kailanman hindi pwedeng magsalita ang Diyos ng kasinungalingan. Hallelujah! Sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan. Ganon din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at wala itong halong kasinungalingan. So if I were you, mga kapatid, talagang makumpinsi kang lubos na kung ano yung sinabi ni Lord, yun talaga yun. Pag sinabi niya, you are forever blessed, pagpalibalik-tarin mo man ang mundo, ano man ang nangyari sa kapaligiran mo, ano man kasamaan ang dumating sa mundong ito, hindi mapapalitan ng katotohanan na yan. Maghihirap ang buong mundo, pero ikaw na naniwala na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Habang nagdurusang naghihirap ang iba, ikaw na naniwala, aangat ka ng aangat, uunlad ka ng uunlad. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi galit yan. Papaliwanag lang po. So the ignorance of not knowing and believing what Jesus has already completed on the cross, so that we will not suffer from anything that He had suffered. Amen. Alam mo ba na talagang hindi ka na dapat magdusa sa anumang pinagdusahan ng Panginoon? Bakit ka kailangan magdusa sa epekto ng kasalanan? Kung ikaw, hallelujah, ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. Kung ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hallelujah. Yes, we still feel sorry when we sin, mga kapatid. Hindi tayo mahalakak, hindi tayo nagbubunyi kung tayo man ay nagkamali at nagkasala, but we do not condemn ourselves. Hello? We do not imprison ourselves sa anumang epekto ng kasalanan dahil alam natin, may Panginoon tayo na nagbayad na ng kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. So why do you still suffer when Jesus already suffered? Hallelujah! Ano mang pinagdusahan ni Jesus, hindi ka na dapat magdusa pa. Hallelujah! Hindi siya nagdusa para sa kanyang sarili. Walang dapat pagdusahan ng Panginoong Jesus. He is so perfect and complete, mga kapatid. Hallelujah! But He suffered. Kaya siya nagdusa dahil kinuha niya ang ating katayuan, ang ating kalalagayan. Tayong mga swail, tayong mga nagkasala, tayong dapat maparusahan. Pero dahil sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos, kinuha niya ang ating lugar. Siyang nagdusa, siyang naghirap, siyang tumanggap ng lahat ng panlilibak upang sa ganun, ikaw na naniwala, ikaw na nakumbinsi sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus, ay hindi na dapat magdusa sa mga bagay na ito. Hallelujah! It's so sad. Nakalulungkot, mga kapatid.
ay patuloy pa rin nagdurusa sa mga bagay na pinagdusahan na ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, if Jesus suffered for your sins, you don't have to suffer for your sins anymore. If Jesus suffered, hallelujah, for your sickness and disease, you don't have to suffer for that. Hallelujah, you can claim what He has done. Hallelujah, you can rebuke that sickness, and I tell you, that sickness will go. Amen. Hindi na tayo alipin sapagkat tayo yung mga taong pinalaya ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. Amen. Praise God. So what Jesus has to suffer and what He had finished on the cross has already revealed, are clearly revealed in His Word. So it is so foolish, look at this, of people to still hope. Hello? For Jesus, hallelujah, to do what He has already done completely and perfectly on the cross. Yan po ang kahangalan ng maraming Kristiyano. Para tayong si Cleopas at tumi sa pang-alagan. Hallelujah, na talagang hangal, mangmang. Hello? Umaasa pa rin. We're hoping. Cross my hand. Hallelujah, umaasa ako. Hallelujah. Kapatid, biblical hope. Iba ho yung hope ng tao, na makatao, iba naman ang Bible hope. Ang Bible hope, galing yan sa salitang Grego ng elpis, nang ibig sabihin, joyful, confident expectation of good. Hindi, yung hope kasi ng tao, nagbabakasakali. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Hello? Kaya yung iba ang sinasabi, huwag ka masyadong umasa. Kasi baka masaktan ka lang, baka mabigo ka lang. Kasi ang konsepto nila sa pag-asa, pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Pero iba pag biblical hope. Kaya ang sabi ng Bible, our God is the God of hope. Siya ay Diyos ng pag-asa. Pero ang makabibliang pag-asa, ganito. Hallelujah! Masaya ka. Kasi kumpiyansa ka na talagang may magandang mangyayari. Praise God! Hallelujah! Masaya tayo kung may sakit man tayo. Hello? Hindi dahil sa sakit. Kasi may narinig ako sa TV noong nakaraan. Sabi niya, I thank God. Sabi niya, papasalamat ako sa Diyos dahil sa cancer na dumating sa akin. Hello? Meron siyang ibang paliwanag kung bakit siya masaya. Pero hindi tama. You don't have to thank God, hallelujah, for the evil that come to this world or in your life. Hello? You thank Him because He is your great deliverer. He is your great redeemer. Hallelujah, na kahit tamaan ka man ng flu, tamaan ka ng anumang virus, kumpiyansa ka, nagbubunyi ka. Hallelujah, sa katotohanan ng Panginoong Yesus mo, hallelujah, mayroon nang ginawa na pagbabayad sa iyong sakit at karamdaman. Nandoon ang ating kagalakan, nandoon ang ating katuwaan. Pero yung umaasa pa ako na sana, hello, umunlad ako, sana gumandang buhay ko, sana papayaran ko mauna. Pag may kausap akong ganyan, sabi ko, tumigil ka sa kasasanan. Ang isang anak ng Diyos, hindi sana, hallelujah, kundi kumbinsido talaga. Hallelujah, naniniwala talaga na siya ay pinalaya na ng Panginoon sa kahirapan. Hello? Salamat sa aking asawa. Pangalawa, even if the church has the knowledge about the Word and the good things God has already done for His people, the church is slow of heart to believe. Yung iba ko sa atin, sa loob ng church, may kaalaman na tayo patungkol sa sinasabi ng Biblia. May kaalaman na tayo sa katotohanan ng tinapos na gawa ng Panginoon. Ano ang pangalawang problema? Ang pangalawang problema, yung foolishness, talagang walang alam. Hello? Talagang walang naintindihan. Pero ang
problema ang pangalawa, may kaalaman ka. May kaunawaan ka na. Kaya lang ang bagal mong maniwala. Yung ibang nagpapalakpakan na, nagsasayaw na, hallelujah, na sila'y pinagpala ng Diyos, ikaw, nag-iisip ka pa na. Alam, totoo ba talaga ito? Yayari ba talaga ito? Yan lang ng problema ko. Hello, you are slow of heart to believe. You see, you believe with your heart, not with your head. Did you read that? Slow of heart. Hindi slow of mind. Are you getting it, mga kapatid? Hallelujah, slow of heart. Kasi Romans 10 says, or with the heart, man believe. Saan ka naniniwala? Puso. Hindi ito kinaiiral. Pag ito ang kinaiiral mo, maraming tanong. Ano, paano ako ulan? Paano mo mababayaran yung utang ko? Paano ako gagaling? Sabi nga ng doktor, talagang may sakit ako. Ang daming maglalaro sa isip mo. Kaya sabi ng Bible, you believe not with your head. Your head will make a lot of questions. Baka. Hello? Pero pag puso ang pinairal, hallelujah, ang puso ang naniniwala. Ang puso ang nakukumbinsi. Paano nakukumbinsi ang puso? Pakinggan mo paulit-ulit, hallelujah, ang katotohanan ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. At hindi magtatagal, makukumbinsi ang puso. At pag nakumbinsi ang puso, kailan mo malalaman na kumbinsido ang puso ng isang tao? Pakinggan mo ang sinasabi niya. Because out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kapag kang sinasabi pa rin yun, ako, dami kang problema, hirap-hirap ng buhay, hindi ko maalam ko, makakasurvive pa kami. Nako kapatid, hindi pa kumbinsido yan. Maniwala ka, hindi kumbinsido yan. Pero kapag kang nakausap mo, kahit na alam mo naman ang daming problema, sinasabi, alam mo, pinagpala mo ng Diyos. Hallelujah, talaga ang buhay paganda ng paganda. Gusto kong kausap yung mga ganon. Binibigyan mo panlagkip yun. Alam, pero yung puro duda, parang gusto ko magkape na lang ako sa Starbucks. Alam, amen. Hallelujah. Kaya mahalaga rin po yung ating mga kinakasama sa buhay. Piliin nyo rin ang mga magiging company ninyo, mga kapatid. Huwag kayong sumama rin sa puro duda, puro alinlangan, puro nega. Ako, mahirap yan. Bishop ko, baka hindi natin kayanin yan. Magka-problema tayo dyan. Huwag mong gagawin leader yung mga ganun sa church. No, to be honest with you, mga kapatid. Huwag mong gawin leader, yahat lang yan. Kailangan natin men and women of faith. Kailangan natin yung mga lalaki, babae ng pananampalataya. Hallelujah, na pag sinabi ng pastor at alam nila, ayaw nyo sa salita ng Diyos, sama ako dyan, pastor. Sama mo ako dyan. Ewan ko sa inyo. Hallelujah. Amen? Praise God. Okay. So people in the church can just simply believe that apart from being saved, they are already blessed, healed, victorious, and reigning in life. Hallelujah. Yan ang problema ng marami sa loob ng church. Hallelujah. Hindi nila basta mapaniwalaan na hindi lamang sila ligtas, kundi sila ay mga pinagpala na, pinagaling na, mananagumpay na, at nag-ahari sa buhay nila. Brothers and sisters, hallelujah. Kung mayroon man akong isang hinihiling sa inyo bilang mga magtatapos sa Grace Academy, makumbinsi na kayong Diyos. Hallelujah. At maniwala kayo ng mabilis na kayo'y mga taong hindi lamang ligtas, kundi mga pinagpala, pinagaling, mananagumpay, at nag-ahari sa buhay nila. Amen? Hallelujah. Kaya lang tayo sasama sa graduation. Yung iba sabi, magkano mo babayaran? 1.8. Laki naman.
Alam niyo, nung graduation namin ng mga nakaraan, ano mahal? 2,500, 3,000, 3,500. Ngayon no, 1,800 lang. Inclusive na po lang. Praise God. Amen. At